yung impeachment ni Duterte. Ayan Oh, si Leila de Lima daw at saka si Chel Jokno ay kumpirmadong kasali sa impeachment prosecutors ng Kamara. Putang ina, dito ka matatawa. Hindi ka matatawa ka dito. Alam niyo kung bakit? Matatawa ka dito kasi itong dalawang kupal na to, si Jokno at saka si de Lima, sila daw yung oposisyon. Sila daw ang totoong oposisyon. Hindi totoong oposisyon yung mga Duterte. Parehas na naman mga magnanakaw yan. Ang oposisyon kami. Putang ina, saan ka makakita ng oposisyon? Nakakampi na ng administrasyon. Abay gago. Abay pambihirang katangahan. Talaga ng mga dilawan tae, Diyos ko po. At saka, Diyos ko naman, sa tingin nyo ba kakabahan tayo na si de Lima at si Jokno masali sa impeachment trial ni Inday? Ano, kakabahan na kami? Putang ina niyan. Unang-una sa lahat, itong kupal na si Romualdez, kakapanalo lang nila, tangina impeachment na kagad ang iniintindi nila. Pukin ang ina nyo, bakit hindi kayo magtrabaho muna? Isipin nyo muna, paano kayo makakatulong sa tao? Tang ina nyo, tinapos nyo, yung unang termino nyo, ginawa ninyo para sa impeachment ni VP Sara. Itong pangalawang termino nyo, impeachment pa rin. Anak ng tinapay, nasa Senado na yan, pabayaan nyo na yan, gumawa na kayo ng batas para sa Pilipinas. Ina nyo, hanggang ngayon, puros pa rin kayo politika. Yan ang first order of business nyo, impeachment ni VP Sara. Okay lang yung Senado dahil nasa kanila talaga yan. Pero putya naman Congress, magtrabaho naman kayo, sir. At saka, kakabahan ba tayo? Kakabahan na ba kami? Nandiyan dyan si de Lima at si Jokno. Nilampaso nga ni Pangulong Duterte yan doon sa Senado. Nandiyan dyan yung dalawang kupal na yan, si Jokno at saka si de Lima doon sa hearing ng war on drugs sa Senado. Hindi ba? Nanalo ba sila kay Pangulong Duterte? Nagkampi-kampi pa sila Nagkampi-kampi pa sila nila Trillanes. Hindi sila nanalo kay Duterte. Si Duterte nasa ICC na, so nanalo. Tanga. Ang nagpadala sa ICC kay Duterte, si Bongbong, hindi si de Lima at saka si Chel Jokno. Tumigil nga kayo. Tanga lang si Bongbong kaya nandoon si Pangulong Duterte nagpabudol sa mga komunista. Pero wala kayong ambag. Diyan nga sa Senado, ginawa kayong tanga ni Pangulong Duterte. Tanda-tanda na nun. Ito pa kaya si Inday Sara with her pool of lawyers? Nagkataon, wala si Pangulong Duterte. Dapat si Pangulong Duterte isa sa mga legal counsel ni Inday. Kung nandiyan dyan, di sana, nilampaso na naman kayo. But anyways, pakinggan natin tong balitang to. Diskusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Leila de Lima at si Chel Jokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay de Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanting posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon kay de Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer. Kadiri ka de Lima. Putang ina niyan. Alam mo for a fact na politika ng mga Marcos itong impeachment na to. Tapos naging naging kasapakat ka nila. Kadiri. Asan na yung paninindigan ninyo sa mga human rights victims ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Never again. Never again. Ang mga Marcos, mga magnanakaw. Ang mga Marcos ganito, ganyan. Tapos ngayon, gagamitin ka nila para sa politika nila. Kadiri ka, Leila. Wala kang delikadesa. Kalaban mo yung mga yan, tapos para lang mapabagsak ang mga Duterte, kailangan nyo pang magkampi-kampi. Diyos ko po, alam nyo nung nakaraang itong eleksyon na to, nagkampi-kampi ang kakamping, loyalista, dilawan, para lang mapabagsak, makakaliwa, para lang mapabagsak ang mga Duterte. It turned out, napakalakas pa rin ng impluwensya ng mga Duterte na yung mga kandidato nila nanalo pa din. So paano na yan? Munti-unting nagbabalik ang mga dilawan, nakasiksik, nakapasok sila. Kasi matindi talaga yung gap na iniwan itong away ng mga Duterte
at saka ng mga Marcos. Sa sobrang na-saturate ng Pilipino sa sa awayan nila, nakasingit ulit yung mga dilawang tae. But still, mga bossing, nakakadiri pa din na sa sobrang lakas ng mga Duterte, kailangan pa magsanib puwersa netong mga kain-suka na mga kupal na mga political personalities. Ang pagiging House Prosecutor, bagay na inuohan na raw ng dating senadora. Yak! I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan. Ew! Akala ko ba galit kayo sa corruption? Akala ko ba mga dilawan, mga liberal galit sa corruption? May bali-balitang nagkatanggapan ng daan-daang milyon dahil sa pirma na yan. Tapos sinuportahan mo. Akala ko ba kayo? Akala ko ba kayo mga liberal malilinis ang mga budhi ninyo? Buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Ay, sus, tangina yan. Alam na namin yan. Wala kang tiwala sa inyo eh. Tangina yan. Pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Ang baba nga ng trust rating ni Bongbong eh. Tapos kinampihan nyo yung mababa yung trust rating. Si Inday Sara, 65 yung trust rating. Anong klaseng kabubuhan na naman yan, Leila? Talaga, hindi nyo na mabubola tao. Sa bagay, party list, madaling manalo dyan. Pero magaling talaga kayo at mahal talaga kayo, tiwala ang tao sa inyo. Dapat sa Senado kayo tumakbo. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Diba? So, siya ang dating Justice Secretary. Ang Justice Secretary na 15 years tinrabaho si Pangulong Duterte pero hindi nakapagsampa kahit isang kaso sa Pilipinas. Hindi ba? Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker. Yes! So talagang tagapagtanggol ka na ni Bongbong ha? Abogada ka na ni Bongbong. Tanginang saklap talaga ng buhay, no? Ibang klase din talaga maglaro ang Panginoon. Mantakin mo, dating galit na galit ka sa pamilya na to, tapos ngayon, puta aso ka na nila. Diba? Ibang klase talaga ang Diyos kapag pinaglaruan ng buhay ng tao. Pag pinaikot niya talaga ang gulong ng buhay, dating gigil sa mga Marcos, ngayon, aso ng mga Marcos. At ng First Lady, that is totally unbecoming of... Oy, huwag ka magsalita na unbecoming. Tandaan mo, umamin ka. May asawa yung driver mo pero kinalantari mo siya. Yan ang talagang unbecoming. Kaya do not speak about etiquette or ethics. Wala ka nun, ma'am. Frailties of a woman, umamin ka, nakiapid ka. Oo, saging ng iba. Oo, inani mo. Mali yun, ma'am. Huwag kang magsasabi tungkol sa ethics, ha. Wala kang kredibilidad pagdating dyan. Very high official as the Vice President. She's the second highest. Ay, pag senador ka, pwede kang mangkuha na lang ng mga lalaki basta-basta. Kahit may asawa, okay lang. Upuan mo yung saging niya. No? Hindi naman pwede yun, ma'am. Kaya sabi ko nga sa iyo, huwag ka magsasalita pagdating sa ethics at pag-uugali ng isang leader. Dahil mas masahol. Mas masahol yung kaso mo, ma'am. Mas masahol. Sabi ko nga sa inyo, look at yourselves muna sa yung mga sarili ninyo in the mirror. Oo, baka lumabas dyan si evil stepsister. Official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee. Kaya nga, tinan mo. You are the highest position. You have the highest position in the land. Saan ba si Bongbong? Yung mga ngiwi ni Bongbong. Hindi ba yun dapat kine-question natin, Leila de Lima? Ngiwi ng ganyan. Yung paghahang ng utak niya.
yung pagdudugo ng ipin niya, hindi ba that is also something na dapat ina-address niya? So you should call for the